Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Grade 4, Quarter 3, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga kagamitan sa makabagong pamamalansya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. At ikalawa, na isasagawa ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya ng may pag-iingat at gabay ng nakatatanda. Mga nilalaman. Mga kagamitan sa makabagong pamamalansya at mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Unang araw. Maikling balik-aral. Ibigay ang mga kagamitan at consumables na ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya. Isa-isahin natin. Plancha de uling. Ito ay tradisyonal na kagamitan sa pamamalansya at ginagamitan ng uling na pinagmumula ng init para mawala ang kusot ng mga damit. Dahon ng saging. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at nagsisilbing patungan ng plancha de uling. Sipit o tong. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at pang-ipit sa mga uling na ilalagay sa plancha. Uling. Ang uling ay ginagamit bilang panggatong sa pagluluto at pang-iron ng mga damit sa mga tradisyonal na pamamaraan. Pamunas o bimpo. Ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha, tradisyonal at makabagong pamamaraan upang matanggal ang mga alikabok o abo na nakadikit at ginagamit sa bahagyang pagbasa sa pinapalansyang damit. Tubo o sampitan. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya ng karaniwang gawa sa kawayan o bakal at nagsisilbing blowgun o panghipan sa baga upang hindi kumalat ang mga abo sa mga damit. Kabayo o plansyahan o ironing board. Ito ay ginagamit sa tradisyonal o makabagong pamamaraan ng pamamalansya at nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamalansya. Pangwisik o bottle sprinkler. Ito ay makabagong kagamitan sa pamamalansya at sisidlan ng mga purong tubig o may halong fabric conditioner para bahagyang mabasa ang pinapalansyang damit. Hanger. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit panlabas gaya ng polo, t-shirt o blusa pagkatapos maplantsa ang mga ito.
Ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga damit na naplansya na karaniwang nilalagay sa hanger. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ibigay ang mga hakbang sa tradisyonal na pamamalansya. Magdagdag ng bilang sa roadmap kung kinakailangan. Narito ang mga tanong-tugon. Una, paano natin mapapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan? Ikalawa, paano nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuan? Bokabularyo, makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng plantsyang de kuryente upang matanggal ang mga gusot ng mga damit. Pag-aalmirol, ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng gawgaw upang mapanatili ang kintab ng mga damit, lalo na ang mga pantalon. Kaugnay na paksa bilang isa. Mga hakbang, pag-iingat, at iba pang dapat tandaan ng makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Pagproseso ng pag-unawa, pagbabalik-aral. Balikan ang nakaraang aralin. Tanungin sa mga mag-aaral ang tamang hakbang sa tradisyonal na pamamalansya at ipagawa ang roadmap sa tradisyonal na pamamalansya. Magdagdag ng bilang ng roadmap kung kinakailangan. Subukan natin. Paghambingin at tukuyin ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa magkabila ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Tanong-tugon. Una, may pagkakapareho ba ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Ano-ano ang mga ito? Ikalawa, may pagkakaiba ba ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Ano-ano ang mga ito? Ikatlo, ano-ano ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Ikalawang araw. Pinatnubayang pagsasanay. Manood at matuto. Ang mga mag-aaral ay manonood sa demonstrasyon ng guro sa wastong pamamaraan at mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Habang nanonood ang mga mag-aaral, sila ay kinakailangang magtala upang matuto at maghanda para sa balik demonstrasyon o return demonstration. Reading resources, una, paghahanda. Ihanda ang mga kagamitan sa pamamalansya at mga paplansyahin. Paalala, tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plancha. Ikalawa, wastong pagkakasunod-sunod. Unahing plansyahin ang mga pang-alis na damit
uniforme at polo. Isunod ang mga t-shirt, pantalon at mga pambahay. Ihuli ang mga panyo at mga panloob na kasuotan. Bahagyang pagbabasa. Bahagyang basain gamit ang pangwisik ang mga pinaplansyang damit upang madaling matanggal ang gusot nito. Ika-4, paglalagay sa tamang antas ng init. Sundin ang antas ng init ng plancha ayon sa uri ng tela ng kasuotan. Ilagay sa mataas na antas ang mga gamit na makakapal ang tela at pinakamababang antas naman sa maninipis na tela. Paalala, ugaliing suriin ang tela para sa tamang antas upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Ikatlo, bahagyang pagbabasa. Bahagyang basain gamit ang pangwisik ang mga pinapalansyang damit upang madaling matanggal ang gusot nito. Ika-4, paglalagay sa tamang antas ng init. Sundin ang antas ng init ng plancha ayon sa uri ng tela ng kasuotan. Ilagay sa mataas na antas ang mga damit na makakapal ng tela at pinakamababang antas naman sa manipis o maninipis na tela. At paalala, ugaliing suriin ng tela para sa tamang antas upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Ika-5, pagbabaliktad. Baliktarin ang bestida, blusa at polo bago plansyahin. Unahin ang kwelyo at isunod ang mga manggas, harap at likod ng damit. Ika-6, pag-aayos ng pleats. Ayusin muna ang pleats at bulsa bago plansyahin. Number 7, pagsunod sa linya. Sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble ang mga linya. Ika-8, paglalagay sa hanger. Ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa at pantalon at ilagay sa aparador. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Ika-9, pagtatanggal sa saksakan. Maaaring tanggalin sa saksakan ng plancha kapag patapos na sa pagmamalansya ng mga panyo at iba pang maninipis na gamit o damit. Ika-10, pagtitiklop. Tiklopin ang mga damit, shorts, t-shirts at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, cabinet o drawer. Panghuli ay pagliligpit. Iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan. At paalala, pagpahingahin ang mga kamay pagkatapos mamalansya bago basain ang mga kamay o ang mga ito. Bakit mahalaga na matutunan ang mga hakbang at pag-iingat sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Isagawa natin. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng balik demonstrasyon upang ipakita ang mga hakbang o pag-iingat sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Panuto,
Bumuo ng triad para sa gawaing pagganap na ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ikatlo, isagawa ang mga wastong hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Panuto, bumuo ng triad para sa gawaing pagganap na ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ikaapat, maghanda sapagkat maaaring magtanong ang guro hinggil sa gawain. At ikalima, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang mga katangian. Una, naihanda ang lahat ng mga kagamitan at damit na paplantsahin. Ikalawa, natiyak ang kalinisan ng mga gamit lalo na ang plantsa at kabayo. Ikatlo, natiyak na tuyo ang mga kamay bago isaksak ang plantsa. Ikaapat, naisagawa ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga paplantsahin. Ikalima, bahagyang binasa ang mga damit na pinaplantsa. At ang panghuli, binabaliktad. Binabaliktad muna ang mga damit bago plantsahin. Check or X. Kung nagawa mo ang bawat pangungusap, lagyan ng check. Kung hindi naman, X. Inuunang plantsahin ng kwelyo at isinunod ang mga manggas, harap at likod. Inayos ang pleats bago plantsahin. Sinunod ang linya ng pantalon at manggas. Inilagay ng mabuti ang mga pinlansya sa hanger. Tinanggal sa saksakan ng plantsa bago matapos. Plantsahin ang panyo at mga maninipis na mga damit. Iniligpit ang mga kagamitan pagkatapos magplantsa. At panghuli, nasagot ang mga tanong kaugnay sa pamamalansya. Check or X. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit kailangan nating plantsahin ang ating mga damit? Ikalawa, sino sa miyembro ng pamilya ang dapat namamahala sa pamamalansya? Bakit? Ikatlo, ano-ano ang mga dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Isulat ito at sagutan sa inyong kwaderno. Panuto. Una, bumuo ng triad para sa gawaing ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan at gamit na paplantsahin. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Ika-4, maghanda sapagkat maaaring magtanong o matanong ng guro hinggil sa gawain. At ika-5, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Pagninilay sa pagkatuto. 5
Lingguhang reflection log. Sagutin ang lingguhang reflection log na ito. Ang pinakapaborito kong gawain ngayong linggo ay, ngayong linggo, natutunan ko ang, ngayong linggo, ang aking ipinagmamalaki ay, at sa susunod na linggo, gusto kong pagbutihan ang, gawin ito sa iyong kwaderno. Pagsusulit. Tanong, tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang kahalagahan ng pamamalansya ng ating mga damit? Ikalawa, ano-ano ang mga hakbang at dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!